Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon. Kasama po natin si Rear Admiral Alexander Pama, ang administrador at ng OCD, Executive Director po ng NDRRMC. Gaano po, kasi siyempre, gagaya ng aking tinitignan, yung level ng kahandaan natin as against dito sa mga tinitignan natin na maaaring maging danyos. Gaano kalaki? Mas malaki ba ang magiging danyos natin? Mas prepared ba tayo ngayon? O mas matindi pa rin ang politikahan? Ganito, salamat Kuya at naitanong niyo yung bagay na yan. Ano? Kanina medyo pinapaliwanag ko yung apat na thematic areas. Yes. Given yung mga leksyon natin, yung mga karanasan natin itong nakaraan, ang nakikita po nating malaking bagay na dapat gawin ngayon is yung sa preparedness. Ngayon, sa aspeto na yan, ang ginawa po ng Council ngayon sa pamumuno ni Secretary Gasmin, we came up with what you call now a system of yung pre-disaster risk assessment. Ibig sabihin, kung noon ang preparasyon natin, sasabihin lang kunyari, signal number 1, signal number 2, signal number 3. And nagiging across the board yun. Parang nakasanayan na ng lahat na, pag signal number 1, malakas hangin. Dito na, pwede pa tayong manood ng sine. Signal number 2, medyo malakas-lakas na, wag na lang tayo lumabas. Parang ganun po. To a point, siguro masabi natin, a lot of our countrymen are treating these warnings in a very cavalier manner. Ngayon, ang nakita na natin, meron na tayong leksyon. Ang ginawa natin, yung sa PDRA po na yon, kasi ang tanong mo nga ano magiging epekto? Pag merong hazard po, kunyari, isang signal number 2, ang signal number 2 po, ang epekto nito, hindi naman po pare-pareho sa lahat ng lugar ng dadaanan nito sa ating bansa. Ang signal number 2 po, natatama, for example, sa Metro Manila, ay hindi kasing lala, sama, ang magiging impact at epekto niya, kaysa signal number 2 natatama sa kanayunan. Dahil yun ang mas unang impact sa kanya. Opo, at kahit na lang po sa mga bahay, sa mga talagang iba yung dating. Kaya ang ginawa po natin dito ngayon sa ito yung bagong gagawin natin na sistema ngayon. Bago pa po dumating yung bagyo, itong grupo po ng ating mga siyentipiko, yung sa first thematic area natin na sila maglilid, gagawa po sila ng forecast. Ang forecast ngayon, hindi lang po sa signal number 1, number 2, or number 3. Meron pong tinatawag kasi sa formula niyan sa risk factor na tinatawag. Yung risk po, kunyari, ng isang ay depende yan sa tatlong bagay. Yung hazard. Anong klaseng bagyo ba yan? Tapos, kunyari, imumultiply po yan sa formula sa exposure ng mga tao at ng mga struktura na dadaanan yan. Multiply na naman po yan sa tinatawag na vulnerability. So, ibig sabihin, yung tatlong yun ang mga unang impact muna. Ngunit, yan po ay maiibsan. Sa denominator ng formula po na yun, yung tinatawag natin na capacity ng either ng local government, ng communities, yung kanilang kahandaan. Ibig sabihin, dahil denominator yan, pag maganda yung kahandaan nila, na-mitigate itong mga epekto, yung impact. So, in other words, ito po yung ginagawa niyo assessment, hindi ba? Gumagawa din kayo assessment. Sa assessment ninyo ngayon, ano ang level ng kahandaan ng mga local governments natin? Kasi, ang magiging epekto po niya, makukuha natin yung tinatawag na risk factor. Sa risk factor po na yan, again, depende sa mga lugar. Doon po ngayon papasok dito sa grupo natin, sa core group, yung mga yung DILG. Pag nakita nila ganun po yung magiging epekto sa mga tatamaan, may dinidevelop po silang sistema na masasabi na doon sa mga lugar, mga mayor, mga provincial governors, ganito tama sa inyo dyan. So have you coordinated now with all the local government units na para sabihin nyo, eto ang eto ang damage na mangyayari sa inyo if ever na mangyari yung ganito. Opo. Kasi dapat yun para alam nila kung di ba yun ay logical lang. Yun po, last week po yata sa isang press conference ni Secretary Rojas, isang interview niya, sinabi niya po yun, pinaliwanag niya po yun. So sino pinaka-vulnerable ngayon among the local government units na kung sakasakali may tatamang kalamidad, ito ang pinaka-hindi prepared. At sino situational naman ang po yun. Magiging situational po yan. Kasi depende, sabi ko nga, depende po yan dun sa parang formula natin.
yung hazard na tinatawag, anong lakas niyan, tapos yung kanilang exposure. Yes, but what I'm saying is, hindi naman natin ipe-prepare yun pagka nandiyan dyan na lang yung hazard, di ba? Hindi, bago pa po. Exactly. So, we will just anticipate because we will never know what will come. Yes, yun po, yung sinasabi ko nga po na yung PDRA na yun, that is hazard specific. Yun ang hindi ko paliwanag, ano? That is hazard specific. But over and above that, meron pong tinatawag na community-based disaster mitigation plan, yung na ginagawa. Na ito yung mga talagang ibibigyan ng igting sa mga ating mga local governments. Kasama na yung mga multi-hazard maps. So, it's not yet in place. Not yet in place, but then again, we are now in the process of doing that para kasi hindi naman overnight magagawa po Yes, natin but yan. how long will it take? Ang kung paggugustuhan lang po, dapat ngayon na. Exactly, dahil hindi ba it should have been done yesterday? Yeah, Parang it should ganun. have been done yesterday. Oo. Pero given the realities, yan ang isa sa mga talagang pinupukpok So po the natin. reality po ngayon, kung may mangyaring next week, may mangyaring kalamidad, yari na naman tayo dahil hindi pa tayo handa. Tingin ko naman siguro, I'm just being positive din, Daniel, ano? Sa sitwasyon po natin ngayon, given nga po yung mga naging karanasan natin, at nakita din po ng ating, let's say, mga mamamayan, ating mga local government units na, kunyari po, yung isang bayan sa, isang barangay, bayan dun sa Camotes yata, na nang dumaan yung Yolanda, talagang halos wala silang casualty dahil handang-handa sila. Ito yung mga leksyon na nakita rin po ng ating mga local government officials. But out of the 81 provinces that we have dito sa Pilipinas, ilan ho dun yung pwede natin sabihin na medyo handang-handa at hindi talaga handa? Yan, kasama po yun sa ina-assess natin yan. Ang isang sample po natin yan, kunyari yung Albay, di ba, yung probinsya ni Governor Joey Salceda, parang halos nagiging standard sila dahil sa kahandaan nila eh. Ngayon, tinitingnan yan, meron ito sa mga pakikipagpulong namin sa DILG dahil directly kami sa NDRRMC, ayaw naman namin pakialaman direkta dahil nasa ano nga ng DILG yan. Ang pagkakasabi ng DILG, yung sa aming mga meeting, ang sinasabi naman nandun yung effort nila ngayon na talagang ito ipupok sa mga local government. But do you think na dito ho sa preparedness na ito, meron pa rin politikahan? Kasi parang one of the things na nagiging problema at nagiging sagabal ko minsan sa pagiging handa ng isang bayan ay dahil din sa politika. Kagaya ng mga nakaraan na na-experience natin. Nag-aaway pa sila in the midst ng meron ng disaster, na pati nila sa distribution na lang ng mga relief goods, hindi pa nag-aaway pa kung sino magbibigay, kung sino ang tatanggap, all of these things. And that is true. The same is true pagka pinag-usapan ho yung mga preparedness na ganito. Siguro, ano naman ho sabi nga, all disasters are local. Just like in politics, di ba? All politics is local. Ibig sabihin, hindi naman po, we can say siguro, hindi naman totally masama yung politika eh. Because, I mean, ang lipunan natin, I mean, tribes, it's politics that makes it go, no? Ang pag-implement lang po siguro nito, yun ang medyo mabigyan natin ng... The reason why I am asking that, sir, is because of the fact na alam natin, nakatuon sa inyo ang sakit ng ulo eh. National kasi ang tinitignan ninyong scope, ano? Hindi naman itong isang local government Tama lang. po yan. But of course, pag merong hindi nag-cooperate na isang local government, sa inyo din puputok yun eh. Dahil sa kabuuan yung sa kabuuan kayo tumitingin, hindi ho ba? So, gaano ka-cooperative sa inyo ang mga local government in terms ng, eto kailangan to, pero kayo ayaw nyo naman kumilos dyan. And then later on, sa amin lahat ang sisi. Correct. I mean, to be frank and candid siguro dyan, hindi naman natin masabi siguro 100% lang ng mga yan cooperative. Kaya ang effort nga po natin ngayon is the advocacy tsaka yung information drive natin sa ating mga mamamayan din mismo. Kasi marami po sa ating mga mamamayan ang hindi na alam, for example, na yung sa kanilang bayan, local governments, na 5% nung kanilang era dapat ay gagamitin para sa disaster preparedness. So, internal revenue allotment nila ay ibig sabihin, yung pondo ng kanilang local government, ilang porsyento At least 5%. Nasa batas po yan. 5% ang dapat mapunta sa preparedness and yung risk reduction management. all right.
nakagawa ho ba kayo ng pag-aaral kung ilan dito ang sumusunod na yung 5% nila ay mai-allocate nila for that? Kasi I suppose, bilang nasa NDRRMC, tinitingnan nyo din ho yan. Etong mga to, hindi naman nag-allocate ng at least, baka wala man 1% in-allocate nito. Eto, wala man lang itong system na alarm man lang sa mga mamamayan nila. Meron naman silang allotment. Ano ang assessment nyo? Ito po yung isa sa mga aspeto na pinapaubaya po natin dun sa thematic area 4, which is sa DILG. No? Dahil unang-una, kasama ho yan doon. So you're saying na ito ay obligasyon na ng DILG? Napasok ho yan doon sa kanila mandato Oo. Kaya sa preparedness So, pananagutan na nila yon. Dapat ho. But of course, kayo ho ay makikipag-coordinate sa kanila doon. Titingnan nyo, yun bang pananagutan ninyo ay ginagawa ninyo? Opo. Dito nga po yung sa sinabi ko kanina, no? Yung sa core group na gagawin natin. Kasi makikita naman po So doon. as of now, hindi pa nagagawa? Hindi pa. Ngayon ginagawa pa lang natin. In-implement na natin. So for the longest time, ngayon na napunta kayo dito, ngayon pa lang gagawin yan. Na dapat sana noon pa ginagawa. Hindi, ayoko naman sabihin na gano'n. Parang ako lang gumawa niya. No, it's not that na sinasabi ninyong gano'n. But the reality says, parang ito yung nagiging sitwasyon natin. If you were going to implement this ngayon pa lang, ibig sabihin ito, for the longest time, hindi ho ito ini-implement. Siguro na i-implement yan na, Kuya Daniel, in a certain extent. Hindi lang po siguro na-clarify ng gusto na ito yan Siguro nagagawa po yan. Ayoko namang komentaryo sa mga ginagawa ng mga nakaraan, Tingin ko ginagawa na rin po yan, pero hindi po na-harmonize and taken in a holistic way. Posibleng yung, alam naman natin, kunyari, yung DOST, ay hindi naman nagkulang yung DOST. Siguro yung pag-asa sa pagbibigay ng mga warning. Ganon din po yung DSWD. Tingin ko hindi naman sila nagkulang sa pagkakandak ng mga relief operations. So, ang nagkulang? DILG, tingin ko hindi rin nagkulang. Ang ano lang ho siguro, yung pag-harmonize nitong apat na to. Kasi pwede hong gumagawa ka ng preparasyon. Kunyari, di ba, hindi lang hazard specific, kundi yung para sa overall preparation. Pero yung pag-harmonize nito... Exactly. So the simple analysis po kasi is, hindi nagkulang ito, hindi nagkulang isa, hindi nagkulang ito. Pero pag tinignan mo sa kabuuan, kulang-kulang talaga Yan nangyari. So ito na nga yung nangyari. Kulang-kulang nga talaga. So sino nagkulang? Kung ang basis ho natin, kunyari yung Yolanda, kasi doon lumabas lahat ng di ba? Siguro yung nangyari sa Yolanda, sabi nga, is off the charts Kahit anong preparasyon siguro i-chapwera muna ho natin na yung senaryo na yan ng Yolanda. Ang sa akin lang kasi is, ang bottom line po is, malaman natin yung problema Because if we do not know the problem, we will not be able to get the solution. Correct. So, ang kailangan nating makuha ngayon, saan ba talaga yung naging problema natin? Dahil kung, halimbawa na hindi Yolanda, assessment natin, gaano ba talaga tayo ka-prepared? At kung sinasabi nyo na hindi nag-harmonize itong lahat ng mga ito, we can never say that we are prepared, hindi ba? This time around, we talagang yan ang itutuloy So natin. this time around, you're saying na we have to be prepared. So that means we were never prepared. In totality na we were never prepared, siguro hindi naman. Yun lang sabi ko May kanya-kanyang yung mga agencies at yung mga thematic areas. That's the crux of the point, sir, di ba? Dahil ang preparedness hindi pwedeng ganito Hindi puta-putak dahil it's not gonna work that way. Okay. So dapat siya dapat harmonize siya sa kabuuan. So that means we were never prepared. I would not cast judgment on saying that we were never prepared. We did have So now, I'm going to ask you, are we prepared? To a certain extent, yes. So anong level yung preparedness natin? Level in a sense siguro na kung may dumating, kaya na nating harapin lahat. Level in a sense na, ito talagang pinag-uusapan na ng husto We have to come up with a certain basis siguro magsabi mong level of preparedness Kasi for one, you can never say that you're 100% prepared because again, yung hazard also, you can never predict what kind of a hazard will come. There will always be a lot of unknowns. Sabi nga, the best prepared plans just sometimes flies out of the window
when the calamity starts. Well, that's the better way of putting it. Pero alam naman din natin na ano ba ito? Kung halimbawa may ganito, kaya na ba natin? Aling lugar yung talagang makakakaya at hanggang saan yung kaya nila? Correct. So, sa inyo po ngayong mga adjustments na ginagawa, ang nakikita pa rin ninyo talaga is to harmonize everything. Yeah. Because parang everything, nagkakanya-kanya tayo na yun ang nagiging dahilan bakit nagsasuffer yung antas ng kahandaan natin. Correct. At ang kailangan ngayon ay isang parang sabihin natin susundin talaga na isang mangunguna para ito po ay mapag-isa. Na sa palagay po ninyo, sino ang gagawa talaga no na mapag-isa to? Parang, kasi kung minsan pagtingnan ko, hindi naman sa kung ano pa man, ginagawa ninyo yung obligasyon ninyo, yung iba naman kung hindi mag-cooperate, sablay din kayo. Dahil hindi naman pwedeng sabihin ng kamay sa paa, bahala ka The sa right buhay hand mo. should know what the left hand is doing. Exactly. So, ngayon po ba, ito ba'y napag-fit together na natin? Yeah, nandun yung direction. And sabi ko nga, last week yata, doon sa council meeting, naging malinaw po yan na ito yung koordinasyon natin ngayon, ito yung sistema, ito yung tools na gagawin natin. So, at the very least, there is now a consensus among the members ng council na sige, ito yung sistemang gagawin natin ngayon at parang magkalinawan tayo. Dahil we cannot, let's say at the end of the day, tell the President na handa po kami. Tapos pagdating ng oras, ay sabi mo nga, magkakawindang-windang na naman tayo. Hindi niyo ba inire-report ngayon na din yung, ito yung mga hindi gumagamit ng at least 5% ng ira nila para magpondo dun sa mga... Wala pa ho kaming datos sa ganyan. At ayaw naman natin pangunahan yung DILG. Kasi sila naman po No, but of course, you should always let them know. Parang based on your... Kasi baka parang... We work on the assumption na we have what you call the presumption of regularity. Na ibig sabihin, yung mga ahensya ng mga ganun, gaya sa punto na yan, we are confident na yung DILG are doing this. Time will come kasi magkakaalaman naman yun balang araw eh. Pag kunyari, pag i-implement natin yung tools. Pag marami na namatay ulit. We don't want to be morbid na ganun sabihin pag maraming mamatay. Well, but that is reality. Kaya nagkaalaman dito sa maraming bagay dahil marami namatay. Totoo. Pero you cannot also just blame it now on a certain system because at the end of the day, sabi nga, di ba, kahit gaano pa kaganda yung sistema na yan, kahit gaano kaganda yung ano natin, at the end of the day, kung yung mga mamamayan din ho natin, matigas yung ulot, ayaw umalis, you can only do so much. Dahil nakikita din siguro doon sa mga leader nila na matigas din ng ulo, na hindi nga nagbibigay ng allotment. I would not go as far as that. Kasi kung sasabihin kunyari ng barangay captain na mayor, pwede ba magsilikas na ho tayo dahil talaga ganito na ho yung tatama sa atin. Di ba? Pero kung yung tao din naman, ayaw dahil mas importante sa kanya yung buhay ng mga baboy, ng mga kanyang mga pananim. That's very, talagang... Hindi naman tayo demokrasya naman tayo. Hindi natin pipilitin ng gano'n na lang. But there are areas na ngayon na ini-implement that is na tinatawag na forced evacuation. So, at sa awa na sumusunod naman yung mga kababayan natin. Yung mga 10,000 su natin ngayon dun sa mga nire-rehabilitate po natin, ando dun pa din po sila. Nandun yung iba at kasi ibang ano na naman yan dahil karamihan sa kanila nilalagay sa mga yung para mga temporary shelters at bago ililipat sa mga permanent shelters. Tapos may mga aspeto rin kasi doon na gaya ng iba, again, kasama na naman to sa issue ng kooperasyon. May mga report kami na yung iba din po ng mga mamamayan natin na ayaw rin umalis doon sa tent. For whatever reasons, we can only surmise, ano? Pero again, in fairness din sa kanila, ang usual na rason is, dito malapit yung kabuhayan namin, eh. Pero ang nakikita din ho natin doon na posible meron sila ibang rason. Ngunit yun nga dapat magkaintindihan na yung pagpapalipat, hindi ho to yung aspeto na basta na lang kasi gusto natin. Gagawin, may rason ho yun. Okay, so papasok na naman ngayon dito ang papel ng local government. Malaking bagay. Malaking aspeto. Have you had your meeting with the Secretary of the Department of Interior and Local Government? Nung yung sa council meeting, nag-usap-usap po kami. Pero yung talagang mag-one-on-one ay nakapending po na magko-call pa ako sa kanya dahil nagko-call ako isa-isa. Inuna natin itong mga vice chair natin. You think you have sufficient funds para po dito sa NDRRMC projects na dapat na magawa?
Yan po ang isang inaano po natin ngayon na hinihingi pa natin na kung pwede madagdagan. Dahil kitang-kita naman, medyo talagang kulang din. Pero sabi nga, parating budget naman. Naintindihan naman natin dahil marami rin ibang pangangailangan yung pamahalaan. And we're confident na yung ating budget and management naman naiintindihan tong sitwasyon natin at tayo matutulungan. Ano po ang gusto niyo ipanawagan sa private sector na maaaring maging bahagi naman ng mga nasa pribadong sektor para matulungan po ang NDRRMC? Ang malaking maitulong po dyan ng ating mga kababayan sa private sector is, yun nga, nakita naman natin na naging malaking tulong po nila, no? Pero ito yung may isa sa mga ginagawa po natin na kung maaari po ating mag-organize din sila, no? Dahil gaya nun, yung karanasan natin ng Yolanda, sa outpouring ng goodwill na gustong tumulong, na wala rin pong sistema. Ang nangyari ho, parang naging part ng problema on the ground. Bigay kong halimbawa po, yung sa mga relief items, kunyari, na galing dito sa Manila, dahil nagkahirapan po yung transport, lahat po gustong iuna yung kanilang mga relief goods na to the point na pati dito, kunyari, sa Armed Forces, sa Air Force, sa Navy, nag-aagawan ho eh. Unahin nyo kami. Kaya ang magandang development naman po rito, nakausap naman po natin yung ibang mga grupo na naging aktibo doon sa relief goods. And may effort na ngayon na i-organize itong mga grupo natin sa private sector na para ma-organize natin. Para sa amin din, isa, dalawa, tatlo, ilang tao lang dapat ang dapat namin kausapin na kunyari, itong kailangan namin, tatawagan namin si ganito. Meron kayong may point of contact na in fact, I'm already offering them, pag medyo na-organize na yan, I'm willing to invite a number of you to be liaison dito sa amin pag may mga, let's say, may mga kalamidad, para tayo lang mag-usap. Pati yung kanilang mga maitutulong, pwede na nila ring i-queuing dahil sila nakakaalam kung anong kaya nila. Exactly. At sigurado maraming, let's say, kulang na kakayahan yung pamahalaan that they can provide. So, yung nga, harinawa, bago pa dumating yung, kunyari, yung bagyo, ang nakikita natin sa assessment na ganito yung tama, ganitong epekto, baka pwede niya, kunyari, we anticipate mga landslides. Bossing, mga mountaineers natin, baka pwede nang mag-prepare. O kaya yung mga search and rescue natin kung umabot sa ganung punto. Yan ang isang ginaano natin. Well, we wish you good luck, sir. And I just wish we have more time. But siguro po, hindi naman ito magiging huli, na pag-uusap natin at kung ano man din po ang maitutulong natin pong himpilan para po sa awareness ng ating mga kababayan, especially with all the things na ginagawa ninyo sa NDRRMC. Talaga pong naka-open naman po tayo at we understand your predicament as well at naintindihan po namin kung gaano rin kabigat ang pananagutan na sa inyong mga balikat and we really pray na kayo ho ay makapagpatuloy ng maayos sa inyong panunungkulan with your health and your family at kangaho pati yung pakikipagtrato ninyo sa mga dinatna ninyo dahil we know that it's quite a feat. Well, wish you good luck, sir, and thank you for Maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon. Salamat po. Office of the Civil Defense Administrator and National Disaster Risk Reduction Management Council Executive Director, Rear Admiral Alexander Pama. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.